Meron na kaming 20 different variants ng Rasasi Hawas. Tapos madadagdagan pa ng dalawa. Kumusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, pag-uusapan natin hindi lang isa, kundi dalawang hawas. Hawas Sapphire at Hawas Venom. Bago ako magsimula, magpapasalamat muna ako sa nagbigay na itong dalawang bote. Galing to kay A&M Perfumes. Maraming salamat, A&M. Gaya ng sinabi ko kanina, meron na kaming 20 different variants o flankers ng hawas. Ito yung pang 21st at pang 22nd. Pero yung nakakatawang information or fun fact, hindi ko na rin talaga alam kung ilan na ba yung existing na flankers ng hawas. Kasi parang bawat linggo may nakikita akong lumalabas. Minsan nga hindi ko na alam kung totoo or AI generated lang ba. Anyway, pag-usapan muna natin yung Sapphire. Hawas Sapphire. Kalo-launch lang na ito recently. Kung di ako nagkakamali, last month lang ata ito o 2 months ago. Color white, tas may touch ng blue. Yung brand hindi pala brand yung hawas. Basta yung hawas nakasulat. Sapphire. Ito yung kakaiba. Nakalagay dito FB Fragrances. Sa mga hindi nakakaalam, collaboration to ni Rasasi at ni FB Fragrance. Si FB Fragrance, Australian content creator. So, kumbaga endorser siya nito. Ang ganda lang nung color combination for me. Feeling ko kasi sinisignify niya yung kung ano yung amoy, white tsaka blue. So baka siya is blue fragrance na fresh, ganun. Unbox muna natin to. Actually na-open ko na kanina pero naka-off yung mga microphones ko. So sayang. Eau de Parfum concentration, 100 ml. Same lang naman. Katulad ng mga naunang hawas flankers. Wala namang kakaiba. Pati yung cup niya. So, yun lang talaga. Yung FB Fragrances edition. May lumabas na spray kasi na-spray ko na kanina. Kaso nga, engot. Okay. May hindi ako nasabi palang information na feeling ko importante. Una ko tong nakita online, ang tumatak sa akin yung guava note. Kasi, siguro bilang isang batang 90s na, kumbaga batang kalsada naman talaga yung mga batang 90s eh. Saka marami pang puno dati. Sa street namin may bayabas. Yung guava is bayabas. Yung bayabas kasi, nare-relate siya lagi sa body odor. May ganun. So, yun lang. Nung nakita ko yung guava note, medyo kinabahan ako kasi ano kaya yung klaseng guava na lalabas, di ba? So, inaamoy ko na rin kanina. Yun lang, hindi ko kasi na-record na maayos na umpisa. Share ko na lang din sa inyo. Matamis, presko, saka good news, hindi siya amoy body odor. Ayokong i-hype masyado kasi first impression lang naman to. Kabubukas ko lang talaga na ito, nandito ako sa Dunkin' Donut. So pinabili lang naman ako ng donut pero nag-record na ako ng video kasi sayang. Anyway, easy to love, easy to wear. Parang bumalik si Rasasi sa paggawa ng mga hawas na ma-appreciate ka agad ng mga tao. Na-anticipate ko na magiging hit yung Sapphire. Kasi ang dami nilang nilabas na hawas na kumbaga, hindi katulad nung mga hawas ice, mga hawas OG. Ito, parang nandun sa linya ng hawas ice na mass pleaser. Tsaka yun nga, easy to wear. Ang fruity niya, parang ang juicy yung tsaka ang tropical ng vibe. So yung binigay ng guava is yung feeling na tropical. Tas medyo malamig siya.
Siguro pwede ko na rin sabihing fizzy. Nag-iisip ako ng direct comparison na pabango. Wala akong maisip na isang pabango lang eh. Para siyang combination ng dalawa o higit pa na pabango. Ang nire-remind niya ako is Aventus tsaka Blue Talisman EDP. EDP parang combination ng dalawa, pero hindi pa rin kumbaga 100% na yun lang yung amoy. Pero yung dalawang pabango na yun, doon niya ako nire-remind at least sa opening. Hindi ko alam kung gaano magde-develop yung amoy na ito. Ite-test ko pa rin, pati yung performance. So far, okay yung performance niya sa akin. Freshy siya. Definitely freshy, bagay sa weather ng Pilipinas. Malakas yung nakukuha kong projection ngayon or yung amoy na nakukuha ko ngayon. Pero kasi kakaspray ko nga lang. Hindi ko alam kung gaano tatagal to. Hindi siya mahina, pero hindi siya sobrang lakas. Parang ganun yung dating niya sa akin. Siguro kung ikukumpara ko sa mga ibang hawas, at least sa opening, baka level ng hawas ice. Or sa gitna ng hawas ice, saka ng... Ano ba yung mahina? Hawas thunder. Yung hawas thunder, mahina eh. Basta mas malakas siya sa hawas thunder. Safe to say na ganun. Ang pleasant ng amoy niya, yun. At least, nalagpasan ko na yung guava note. Saka may iba naman kasing mga pabango din na gamitan na ng guava note na okay naman. Latafa, Facar Platin, yun yung naaalala kong may guava note eh. Pero kinakabahan pa rin talaga ako nung una, nung nakita ko yun dito. At least ngayon, for me, okay siya. Lagay nyo na lang sa comment section kung nagamit nyo na ako, naamoy nyo na rin. Pero ako wala akong naamoy na kahit anong body odor. Ang pleasant. Next. Rasasi Hawas Venom. So, Venom no? Ahas. Para siyang may balat ng ahas. Ganun. Na-spray ko na rin kanina, kaya lang walang mic. Spray ko na lang ulit. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung impression ko. May konting touch ng sweetness, ang dark niya, ang smoky. Nai-imagine ko na kapag pinaamoy ko sa asawa ko, sabihin na naman niya, amoy gulong. Yun eh. Tsaka may touch ng leather. Yung leather niya hindi ganun ka kapal. Kumbaga naghahalo yung leather tsaka something creamy. So, matamis, smoky, may leather, tsaka creamy. Parang exact opposite to nung... Etong Venom, exact opposite ng Hawas Sapphire. Kasi itong Hawas Sapphire, ang bright, ang fresh. Itong Hawas Venom, parang bagay nga sa kanya yung pangalan niya. Tsaka kung yung Hawas Sapphire, sabi ko kanina, easy to love. Ito, mas challenging. Ito yung sinasabi ko na may mga nilalabas si Rasasi na hawas na hindi katulad ng mga Hawas Ice. Hindi katulad ng Hawas OG na mass pleaser. Ito, isa dun sa mga pabango nila na 50-50 kagad. Hindi ko sinasabing wala magkakagusto dito. Kasi kahit ako na may appreciation ako dito eh. Pero hindi siya katulad nung Hawas Sapphire, hindi siya katulad nung Hawas Ice na pag naamoy ng mga tao sa paligid mo, parang majority magugustuhan. Ito, magtatawag ng atensyon. Yun lang, pwedeng negative, pwedeng positive. Parang may certain group of people lang na magkakagusto sa ganitong amoy. Definitely, hindi siya bagay sa mainit, mas bagay siya sa malamig o air-conditioned setting. Ang confident din nung dating. Siguro ubrang unisex pero leaning masculine. Ang dark.
Medyo malakas, sobrang lakas. Hindi ko pa alam yung development nung scents nila. Hindi ko pa rin alam kung paano yung magiging overall performance kasi nga kaka-open ko lang kaka-spray ko lang din naman. Pero safe to say na baka isa to sa pinakamalakas na hawas. Kung hindi man ito yung pinakamalakas ito is very good for a freshie. May maganda siyang performance for a freshie. So, siguro dudugtungan ko na lang tong video na to ng kung may magde-develop sa scent. I-observe ko, i-full wear ko. Pero so far, so good. Lalo na dito. Na-anticipate ko na pagkakaguluhan siya. Bagay siya sa weather ng Pilipinas. Si Venom, 50-50. Pero kung gusto mo ng mga malalakas na pabango, okay. Update ko na lang kayo. Uwi muna ako. Pinabili lang akong donut